Nagbenta lang ng pares, naging PNP chief na. Oh, yan talaga ang birada ni Baste Duterte dito kay Torre, mga kababayan. Na ang sabi pa ni Baste baliw na daw ito si Torre. Buwang, mga kababayan, sabi ni Baste. Na kung inyo raw ipapatest ito si Torre, mga kababayan, ng neuropsychological test, ay babagsak daw ang animal na ito. Ang nakakapagtaka, bakit ito ang itinalaga ng ating Pangulo? Birds with the same feather nga ba? Panoorin nyo po, ha? So, babalik na ako dito. I have to face that. Pasigunsa na po yung buwan. Babalik na daw mga kababayan si Baste sa Pilipinas. Dahil nandun siya sa Dahig Dahil kung ano na naman daw ang gagawin nitong si Torimao, mga kababayan. Diwata. Si Diwata. Oh, sabi niya. Lima ka, nagbenta lang ng pares overload. Nagbenta lang ng pares. Sumali ng party list, naging kidnap. Sumali ng party list at natalo. Di bale, na-promote naman, mga kababayan. Naging chief PNP si Diwata. Kinidnap si PRRD at naging PNP chief. Torre. Diwa Torre. Si Raulo. Si Raulo. Pero alam nyo, tingin ko, pag magkuha yan ng neuro exam, di yan makapasar. Buang talaga yan. Ang buang, mga kababayan, is baliw. Nobody in their right mind would do what he did. Oo nga. Si PRD sa aeroplano because kakalad ka rin ko yan. Wala nang mas tataas sa akin dito. Ako ang pinakamataas dito. Grabe, no? Abusado. Walang batas sa kanya, mga kababayan. Delikado to, ha? Kapag yan na ang uupo, delikado ang Pilipinas, mga kababayan. He's a police officer. He knows the due process. Kung nag-iisip talaga yon, kung sakto yung utak niyan, bagsak sa neuro yan. Sigurado ako. Along the way, may pakukang na... May beetle daw, mga kababayan, pumasok sa utak. Suot sa utok, ana ba? Magkakaon siguro, panos nga. Baka kumain ng panis daw na pagkain, mga kababayan. Panis na pansit. Baka panis na pares overload ang kinain. Pero nobody in the right mind would do that. That's totally illegal, and you know, the consequences of these actions are heavy, sa totoo lang. Humanda sa 2028. Pero sinabi na niya, mga kababayan, ilalayas na daw siya ng bansa. Ang kapal ng mukha. Ang dami palang pera. Sinong nagbigay sa'yo ng pera, Torimao? May plano ka na ngayon pa lang. But we have a government nga who doesn't seem to know what the Constitution is. Last year, nung nagsimula to lahat, nakita ko na talaga the way they run things, yung pakiramdam nila para silang hari Everybody below them, wala na kayo, you are slaves. Kita nyo Pilipinas ngayon. Sometimes, I don't even want to believe yung mga sinasabi sa akin ng mga kaibigan ko sa ibang lugar. Luckily for us at Davao City, we have been able to maintain the peace and order and the services na hinahatid ng government namin sa mga constituents namin. Ngayon, mga kababayan, balik naman ang balik na yung mga sindikato sa iba't iba, mga kababayang lugar, droga, yung pangamba, mga kababayan, nananakawan ka, except sa isang lugar, mga kababayan, Davao City. Wala pong ganyan. Nananatiling kampante ang loob ng mga residente ng taga Davao City. Sa makatuwid, kung inyo talagang iisipin, kung magiging selfish na itong taga Davao, mga kababayan, ayaw na nilang ipahiram yan si Sara, si Baste, si Tatay Digong sa Pilipinas. Anong makukuha nila? Kulungan, mga kababayan, dahil pag-iinitan sila. Pero nananaig pa rin ang pagiging Pilipino, mga kababayan, lalong-lalo na nitong mga Duterte. Dahil isa lang naman ang problema ng ating bansa walang matinong leader, mga kababayan, na naiuupo na katulad ng mga Duterte. Ngayon, nakatikim na tayo ng Rodrigo Duterte, mga kababayan, na matinong leader. Anong ginawa nila? Pinakulong. Kaya galit na galit ang mga tao. Lalong-lalo na ang nagpakulong, mga kababayan, ay isa pang, Diyos ko, performance-wise, bagsak na bagsak. Kung sino pa yung magaling na presidente, mga kababayan, yan pang pinakulong. Ang nagpakulong isang mga reject, mga kababayan, yung performance.
But it's really sad to hear, other people who are disappointed with what's happening now in the country. But ito rin yung maganda rin. Maging contrast ito, if you truly believe in the governance of Rudy Duterte. May anak pa naman siya dyan, isa yung kapatid ng babae. Kung gusto niya ipatuloy yung tunay na pagbabago, pilitin natin na tumakbo ito ng 2028. Eto mga kababayan, eto na lang. Sa mga ayaw kay VP Sara Duterte, ayaw sa mga Duterte, ano ang dahilan ninyo? Huwag niyong sabihin mga kurakot ang mga Duterte. Ibumaba nga si Tatay Digong sa pwesto na walang naipatayo ni isang poste sa kanyang bahay. Hindi siya nakatikim ng Mercedes-Benz. Yan ang kanyang sinabi. Dahil diniblib niya talaga ang trabaho niya. Anong makukuha nila mga kababayan kung hindi genuine concern sa ating Pilipinas na ang mga namumuno, mga buhaya? Yumaman ba ang mga Duterte? Hindi. Tanging pagmamahal sa bansa ang nandun sa kanila mga kababayan. Hindi katulad ditong si Marcos. Kauupo pa lang mga kababayan. Kaliwat kanan ng kurakutan ang naririnig natin, lalong-lalo na dyan sa budget. Yung sa Maharlika Fund, ano nang nangyari? Balita natin mga kababayan, yung Maharlika Fund, surrender na yung kanilang leader. Nag-resign? Nag-resign na nga ba yun ng tuluyan? Ang laki pa ng hinihinging sahod mga kababayan kada buwan. Kaya ganyan na lang ang suporta natin sa mga Duterte mga kababayan dahil sila na lang ang pag-asa talaga natin ng mga matitinong politicians. The rest, ay Diyos ko, magaling lang magsalita pero sa gawa, puro kabalastugan. Kaya yung sabi, anong mahihita nyo dyan? Politika lang yan, Personal yan sa amin mga animal. Ang iniisip namin kaya pinagtatanggol namin ang mga Duterte ay ang kinabukasan ng ating kabataan. Unang-una, ayaw namin ng droga. Yan ang nilalabanan ng mga Duterte. Yung good governance, gusto nating at least matino ang namumuno sa ating bansa. Yung safety, dahil expertise ng mga Duterte, mga kababayan, ang peace and order. Yan lang naman ang hinihingi natin sa gobyerno. Hindi kami humihingi ng sobra-sobrang 80,000 na ayuda. Pumasok ka lang sa imbornal. Wala. Yan lang. Hayaan kaming magtrabaho na hindi naaargabyado ng mga otoridad, ng namumuno sa gobyerno. Yan lang. Simple lang naman. Pero hindi maibigay yan ng mga bangag, mga kababayan. Ano tingin natin? Walang kurakutan. Nagagamit ng tama ang pera ng bayan. Ngayon sa Marcos administration, parang ang pera kung saan-saan na lang nalulustay mga kababayan, kawalang hiya. 2028, Sara Duterte for President. Sara Duterte for President. Kayo nagsabi nagkakasuntukin ako yan. Galit na naman dito ang mga bangag mga kababayan. Protect Sara Pero ito yung gamitin talaga natin na experience natin when the government fails its people. Ito yung best example talaga, itong gobyerno talaga na ito. Kahit man lang sa wala, puro kalokohan talaga. Sa kalokohan lang magaling. Press release, kalokohan. Dahil mga clowns mga kababayan nilalagay dyan mga spokesperson. Dalawa na sila. Claire Castro at saka yung anak ni Abante. Sinungalingan. Puro politics. Wala kayo makita bagong pang-aaway lang sa mga kalaban. Tulay ngayon. Meron silang ni-retrofit. Bumagsak. Wala kayong makita. Ewan ko na lang. And on my part, sinisi pa kay Tatay Digong. Gayong nag-umpisa naman yun kay Panot mga kababayan. Design flow. Dinisign ni Panot. Natapos lang sa panahon ni PRRD. Tapos pinagtibay ni BBM dahil nakita daw, design flow. Gumastos ng billion and then bumagsak. Ilang buwan lang matapos. Pinagtibay. Bilang anak ni Rudy Duterte, I will look for a way and I will fight
for you back in the Philippines when I go back there. Sige, impeach nyo si Sara. Kaya nagpahiwatig dati si Sara na-remember niyo mga kababayan na willing tumakbong maging presidente. Dahil naisip ni Sara, kapag ma-impeach ako, si Baste ang patatakbuhin ko. Maraming reserve mga kababayan, maraming reserve. Huwag kayong mag-alala. At tandaan nyo, pwedeng magpresidente itong si Baste. Pwede. May 3 taon pa, hindi nila ako natakot for the first 3 years. And I'm sure hindi nila ako matatakot for the next 3 years. Malabo yan. Malabo yan. Kay mga pisot sila, buwisit. Mga pisot supot. Oh. Marcos pisot. As long as yung sigaw ng mga tao. we remain to be peaceful and God-fearing Filipino citizens, believe in the have aspirations for our country. Andun naman kami lahat, yung mga kababayan nyo nandun, lumalaban talaga kami. Lahat naman tayo, ang problema lang talaga sa Pilipinas because of very centralized government, yung mga nasa taas, may mga posisyon, yung mga matagal na political dynasties, gusto ng ganun because they can maintain their power. Because it's a conservative form of government. Kasi pag naging progresibo tayo, threatened yung mga positions nila, gusto kasi nila ituturo lang sa presidente sino malalagay, ganon. Government ngayon is not based on merit, but tingnan nyo, anong nangyari? You have Ito rin ang problema sa Pilipinas mga kababayan, no? Dahil walang continuity talaga. After bumaba mga kababayan ng isang pangulo, kahit gaano kagaling yung naumpisahan mga kababayan, magaling yung sekretary na nag-lead ng isang departamento. Pagbaba ng presidente, mapapalitan. Back to zero na naman mga kababayan. Dapat sana yung mga posisyon ng mga heads na iyan is permanent. Para hindi papalit-palit mga kababayan dapat merit-based. Example na lang mga kababayan, yung sinong ilalagay sa Department of Agriculture. Dapat yung talagang alam mga kababayan agriculture. Kumuha ka ng nagtatrabaho dyan sa Agriculture Department. Kung sinong ma-promote dyan until the top level. Yan ang magiging sekretary mo. Dahil alam na niya mga kababayan ang pasikot-sikot. Ilagyan mo ng bago. Si BBM nilagay pa ang kanyang sariling walang kaalam-alam. Ayun, nag-resign mga kababayan. At ang pinalit, yung kaibigan, negosyante. Ngayon mga kababayan, nagkandaletse-letse. Bilang pakonsuelo, nagbenta ng bigas sa tag-20. Na subsidized naman na 33 na binili. You have a chief PNP na 3 ranggo ang tinalunan si Dewata para maging chief PNP. It's because accomplishment niya mga kababayan, kabalastugan. This is not merit-based promotion. Kung sino ang hihimod sa puwet, yan lang. Pabor-pabor-based promotion Diba? What is mga kababayan, hindi natin nagtataka. Anyway, humana naman ang storya. Gusto ko kuhan. Ipaniyon to na karon. Tapos na daw siya mga kababayan. Anong masasabi niyo dito? Post your comments below.